So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 19, 2025 and our concept is all about random mutation. So, yung theory ng random mutation ay nagtuturo na ang mga pagbabago sa buhay natin ay galing sa mga aksidenteng pagkakamali sa DNA habang nagaganap ang reproduction. So, syempre ayon sa pananaw na ito, ang buhay ay nagmula lamang sa tsamba, walang direksyon at layunin. So, pero malinaw na itinuturo ng Kristyanismo na ang Diyos ang manlilikha at tagapagsustento ng lahat ng bagay. So, maaaring may pagkakaiba-iba ng pananaw ang mga Kristiyano kung paano nangyari ang paglikha. Pero isang bagay ang tiyak, ang buhay ay hindi aksidente, kundi bunga ng matalinong plano at layunin ng Diyos. So walang bagay sa sanlibutan ang nangyari ng walang saysay. Nasa Diyos ang bawat himay-may ng ating katawan, bawat hininga at bawat nilalang na buhay. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 139 verse 13 to 16 ASND version. Ikaw ang lumikha sa akin, Panginoon. Ikaw ang nagbuo sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pupurihin kita dahil kamangha-mangha ang pagkakalikha mo sa akin. Nalalaman ko na napakaganda ng mga ginawa mo bago pa ako ipinanganak. Alam mo na ang tungkol sa akin. Nakita mo na ako noong nabubuo pa lamang ako. Lahat ng araw ng aking buhay ay nakasulat na sa aklat mo bago pa man mangyari ang alinman sa mga iyon. So, ngayon dahil tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, you are not an accident. So, hindi tayo bunga ng aksidente o pagkakamali, kundi nilikha tayo ng Diyos na may plano at layunin. So, yung bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa kanyang disenyo. Second is, you are wonderfully made by God. So, yung katawan natin, isipan natin, at kaluluwa natin ay nilikha ng may karunungan at kahangang disenyo. So, ipinapakita nito na ang ating pagkatao ay may mas mataas na halaga sa Diyos. And lastly is, you are designed for God's glory. So, yung tunay na dahilan ng ating pag-iral ay upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So, yung ating buhay ay hindi para lamang sa sarili natin, kundi para maitaas ang kanyang pangalan. So, ngayon dahon na tayo sa ating application. So, yung first application is embrace your unique traits and personality. So, yakapin natin ang mga katangian at talento na ibinigay ng Diyos sa atin sapagkat ito ang bahagi ng kanyang disenyo para sa atin. So, wag natin ikumpara ang ating sarili sa iba dahil bawat isa sa atin ay may natatanging layunin. And last is, second is value yourself just as God values you. So, syempre matuto tayong mahalin ang sarili natin batay sa halaga na ibinibigay ng Diyos sa atin. So, kung iginagaalang ka ng Diyos bilang kanyang nilikha, nararapat lang na igalang mo rin ang iyong sarili. And last is fulfill your divine purpose as God's masterpiece. So, dapat natin sa buhay ang ating calling at gumamit ng pagkakataon upang maglingkod at magbigay ng kawalhatian sa Diyos. So, syempre tandaan natin na tayo ay kanyang obra maestra, kaya't gamitin ang ating buhay sa tama at makabuluhan. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion, and our discussion talks about why do you have to value yourself just as how God sees you. So, para sa akin is kailangan nating pahalagaan ang ating mga sarili ayon sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kasi siya lamang ang may tunay na sukatan ng ating halaga. Kung ang Diyos mismo ay nagplano, lumikha at nagmahal sa atin ng walang kondisyon, wala tayong dahilan upang maliitin ang ating sarili. So kapag nakita natin ang sarili natin sa mata ng Diyos, is matututunan nating mamuhay ng may tiwala, may direksyon at may layunin. So, syempre ang natutunan ko po sa devotion natin ngayong araw is ang ating buhay ay hindi aksidente, kundi bahagi ng plano ng Diyos. So, dapat natin pahalagahan or pinapahalagahan tayo ng Diyos, kaya nararapat din na pahalagahan natin sarili natin at gamitin ang ating talento at personalidad upang magbigay ng kawalhatian sa Kanya. So, syempre sa ating buhay is dapat nating yakapin ang ating pagiging natatangi at gamitin ito sa paglilingkod sa pamilya, sa simbahan at sa kapwa. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil nilikha mo po kami ng may layunin at kahulugan. Lord God, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi po namin pinapahalaga ng sarili namin. Turuan mo po kaming makita ang aming sarili ayon sa mata mo, mahalaga, natatangi at mahal mo. Naway magamit po namin ang aming buhay upang laging ipahayag ang iyong kawalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.